Palang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa araw na ito. Almusal tayo with Neb. Kasama pa rin natin si Lord na magninilay sa kanyang mga mensahe sa atin sa mga araw na ito. Ang ating pong topic ay nakuha natin habang nakikinig ako ng isang awit na ang pamagat just once. Tapos ang unang lyrics kasi doon, ang sabi, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Nakarelate po ako, no? And I'm sure nakaka-relate tayong lahat. Kasi tayo naman po ay talaga naman gusto nating magbago, no? Marami ho tayong nagagawang kasalanan, nakakasakit tayo ng ibang tao, marami tayong bisyo na actually hindi natin mapigilan kasi masarap gawin, no? Masarap yung nakasanayan na, no, at ang hirap kontrolin. Bagamat kinokontrol natin, pero habang iniiwasan natin, ay siya namang tinutokso tayo para balikan natin. Ano po? May kalaban talaga tayo sa ating pagkokontrol. Hindi lang po yung disiplina ang kalaban natin, emosyon din po ang kalaban natin. Kasi kahit anong disiplina mo sa sarili mo, no? Pero once na ito ay tinukso ka at bumalik sa isang tikim ang iyong bisyo, ay tuluyan na itong babalik sa dati, no? Ang emosyon naman ay kapag na-trigger yan, ay sitiyak na magagalit ka at makakapagsalita ka din ng hindi maganda sa kapwa at babalik na naman ang pananakit mo sa mga tao. Hindi po ba? So, dito po, pag sinabi natin na ang hirap magbago, no? Parang my best wasn't good enough. Kung ang best natin is not good enough, tandaan natin, God is enough para sa atin po. No? Basahin po natin yung Romans 7:19. Sabi dito, for I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing. No? So, ito po yung sinasabi ni Paul na nakasulat sa Romans 7:19. What a wretched man I am! Who will rescue me from this body that is subject to death? Thanks be to God who delivers me to Christ Jesus our Lord. Diba? Ang ganda po. Even Paul dito, dinideny niya at, umaamin siya sa hirap ng pagkontrol sa sarili niyang laman, sa mga desires niya sa buhay, no? Sabi niya nga, di ba, sinabi niya, the evil I do not want to do, this I keep on doing. So talagang pinatunayan niyang mahirap, no? Pero ano ho ba ang unang hakbang sa pagbabago? Ano ho ba ang dapat nating gawin? Yan, no? Kasi ang pagbabago ho ay hindi natin kailangang labanan, no? Kagaya nga nung sinabi ko kanina, habang nilalabanan natin ito, ay siya namang tinutokso tayo, no? So ang pagbabago po ay ang pagtanggap ng ating kahinaan, no? Huwag tayong matakot na aminin natin ang mga pagkakamali, ang kahinaan sa ating Panginoong Hesus. Dahil kapag tayo ay umamin sa ating mga kahinaan sa ating Panginoon, dito magsisimula ang lakas sa buhay natin na kasama ang ating Panginoon. Ano po? So, dapat pala tingnan natin ang Panginoon natin. Hindi natin titingnan kung ano yung effort na ibinibigay natin, ano yung best na ibinibigay natin. Ang tingnan natin, ang pagsama sa atin ni Lord para mapagtagumpayan natin ang pagbabagong ninanais natin. Ano? Basahin po natin yan sa Romans 7:25, no? Sabi dito, thanks be to God who delivers me to Christ Jesus our Lord. Dito, ang ganda ng pagkasabi, di ba? Na pag napansin niyo, hindi sinasabi dito ni Paul na eventually kakayanin ko to. Pero anong sinasabi niya? Thanks be to God who delivers me to Christ Jesus. So, ang Diyos ang makapangyarihan po sa ating pagbabago, no? Kasi
ito na yung biyaya niya para sa atin. It's always a grace for us. Hindi ba? No? Na kapag tayo ay nadadapa, lagi niya tayong binubuhat. Ano po? So, kung tayo man po ay nadapa, no? Ibig sabihin lang nito ay hindi tayo talunan. Ang ibig sabihin lang nito ay lalo tayong kumapit sa ating Panginoon, ano? Dahil aakayin niya ulit tayo pataas, no? So, para ho itong isang karera, no? Ang ating pagkadapa, di ba? Pag nadadapa tayo, persevere lang po hanggang matapos ang karera. Yan, po. Sabi po yan sa Philippians 1:6, no? Being confident on this, that he who began a good work in you will carry it on completion until the day of Christ Jesus, no? So, ibig sabihin, kung ano ang sinimulan ng Diyos, ay hindi niya ito iiwanang hindi niya ito natatapos. Ang ganda po, no? Ang ganda ng pagkakasabi doon. Kaya, kung paulit-ulit ka mang nadadapa, paulit-ulit mang binibigay mo ang best mo, pero nadadapa ka pa rin, hindi pa rin ito enough. Bumangon ka ulit. Tumakbo ka pa rin. Pagpatuloy mo pa rin ang iyong karera. Kasi, ang laban nating mga Kristiyano ay hindi ho sprint race yan, ano? Kundi marathon, no? Okay lang yung takbo ka hanggang matapos mo. Hindi yung pinakamabilis ang nananalo, kung hindi ang nakakatapos ng karera, no? So, dito mga kapatid, kung pakiramdam pa rin natin hanggang sa ngayon, maging ako man po, no? Ay nadadapa, patuloy pa rin akong bumabalik sa masasamang gawa, no? So, hindi ho ako tumitigil. Huwag taho tayong sumuko. Isama natin ang Panginoon sa ating pagbabago. Kasi, if our best po may not good enough for now, but God's grace, tandaan natin, is always enough po para sa atin, no? Kasi ang tunay na sukatan ng Diyos, no, sa isang karera ay hindi naman ho ang perfect record, no, pero faithful heart po, no, yung pusong sumusunod, yung pusong makatuwiran ng pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung tayo ay nadapa at hindi pa tayo nakakaahon, tuloy ang laban, bangon lang, no? Sabi nga ho sa 2 Corinthians 12:19, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness, no? So sa kahinaan mo, sa kahinaan pala natin, doon lumilitaw ang kalakasan ng ating Panginoon. Doon niya tayo sinasamahan, no? So, kung ano man yung mga gusto nating pigilang bad habits, yung hindi natin makontrol na emotions, wag natin yan sukuan. Kasi, hindi tayo iiwan ng Diyos hanggat hindi niya natatapos. Sinabi niya po yan, ano? So, yun po ang mensahe natin ngayon ngayong araw na ito. Nawa po ay may napulot tayo at atin itong i-apply sa ating mga buhay na dapat wag nating sukuan dahil hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Almusal tayo with Neb. Bukas ulit and God bless po sa ating lahat.